Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kasong pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude, isinalaysay ng isa sa 4 na US Marines kung paano inamin sa kanila ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton ang kanyang nagawa sa biktima. Mula sa Olongapo City, may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Rafi, sa unang pagkakataon mula nang maganap ang pagpaslang sa Pinay transgender na si Jeffrey Jennifer Laude noong October 11, 2014 ay nagkaharap ang akusadong si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton at ang 4 na kapwa US Marines nito para tumistigo laban sa kanya. Tetestigo ngayong araw para sa prosekusyon ng mga kapwa US Marine ni Pemberton na sina Sergeant Daniel Polido, Corporal Christopher Miller, Lance Corporal Jairin Michael Rose at Lance Corporal Bennett Dahl. Kasalukuyang nakasala ngayon sa witness stand si Rose, ang maituturing daw na best buddy ni Pemberton na matagal niyang nakasama sa military training. Sa kanyang presentation, Rafi, isinalaysay ni Rose kung paano ikinuwento ni Pemberton ang mga nangyari noong gabi ng October 11, 2014 mula nang makilala niya si Laude hanggang sa kung paano niya umano ito napatay. Sabi niya raw kay Rose, "I think I killed a he or a she." Ilang oras matapos nilang makabalik sa barko matapos mag-Liberty Time sa loob ng Olongapo City. Naikwento rin ni Rose, nasa kanilang military training sa US Marines, sinanay daw sila sa pag-arm lock o pag-choke ng isang tao. Ayon sa private prosecutor ng pamilya Laude na si Attorney Harry Roque, mahalaga ang testimonyang ito dahil consistent ito sa findings ng autopsy kay Laude na namatay ito dahil sa strangulation o pagsakal at pati na rin sa drowning o pagkalunod. Pero kahit pa nakatakdang tumistigo ang 4 na Amerikano laban sa kasamahan nilang si Pemberton, kita raw sa mga mukha ng mga Amerikano na masaya raw sila na magkita-kitang muli. May pagkakataon rin daw, Rafi, na nagkakamustahan at nagkakahuntahan daw itong 5 mga marino. Pero habang nagsasalaysay na raw itong si Rose, halata raw na namumula ang mga mata ni Pemberton. Nung unang nagkwento si Pemberton kay Miller, hindi pa niya sinabi ang totoo. Sinabi lang niya na nakipag-sex siya. Pero nung sinabihan siya ni Rosa, kailangan sabihin ang katotohanan, doon niya sinabi na I think I may have killed a he, she. At doon lumabas yung detalye sa kwento ni Pemberton na nakaharap na si Miller na chinok muna niya bago dinarag sa toilet. Sa ngayon, Rafi, ay kakatapos-tapos lamang na sumalang sa direct at cross-examination ni Lance Corporal Rose at nagkaroon muna sila ng maiksing break. Pagkatapos niya ngayong hapon ay sunod namang isasalang itong si Corporal Christopher Miller, ang isa pang kasamahan ni Pemberton na pinagsabihan daw niya ng mga naganap noong gabi na mapatay itong si Laude. Rafi. Rida, yun bang lahat nitong 5 marino na galing sa Amerika ay lahat titistigo para sa biktima, Rida? Yes, lahat silang 4 sila ng mga US Marines na kasamahan ni Pemberton. Sila ay narito ngayon para bilang testigo ng prosecution team. So ang kanilang mga testimonya ay nagpapatunay na ito ngang si Pemberton ang siyang nasa likod ng pagpatay ni Laude. Yan daw ay base doon sa naging confession umano ni Pemberton sa kanila noong gabi ng pagkatapos na maganap ang insidente na siya raw ay mukhang nakapatay ng isang tao dito sa loob ng Olongapo habang sila ay nagli-Liberty Time, Rafi. At Rida, meron ba tayong impormasyon kung meron din mga marino na magte-testify naman para kay Pemberton sa hinaharap, Rida? Rafi, ang pagtetestigo ng side ng defense ay mangyayari pa yan sa August. So, tinatapos muna yung lahat ng mga testigo para sa prosecution team. Pero doon sa tanong mo na kung merong sasalang din ng mga marino sa side ng defense, ang unang isinabmit na listahan ng defense team, walang marino na kasamahan ni Pemberton na sasalang. Ang mga nakalagay doon sa listahan ng kanilang mga tetestigo ay itong si Pemberton mismo, ang kanyang ina, at merong mga expert witnesses gaya ng mga psychologist at pati yung mga forensic experts. Rafi. Okay, maraming salamat, Rida Reyes.